death po. Kaya pinapatanggihan niya ng Panginoon lahat-lahat ng nasa natin sa ating mga pansarili at dito sa mundo, mga kapatid, at isurrender natin sa Kanya. Hayaan mo, kapatid, na ang Panginoon ang kumilos sa iyo. Ang Holy Spirit ang kumilos, gamitin ka as vessel para yung lahat ng marumi sa iyo, lahat ng di kinalulugod ng Panginoon sa iyo ay mabago. From being makamundo, makalaman, makasalanan, to being saint, being sanctified, pinapabanal. Diba? Yan po yun, mga kapatid. So sabi po din dito, no, yung si Matthew naman, grabe na si Snika, nung nagsabi yung Panginoon na follow me, talagang walang pagdadalawang isip, he responded quickly. Di ba he rose and followed the Lord. Which is, tama yung sabi din kanina ni Brother Joe. Tawag dito, the sheep hears the voice of the Lord. He knows the voice, not just hear. They know. Kaya nga po sila nagre-respond eh. Kasi halimbawa dun sa mga may video po yun no, yung yung shepherd ng isang flock ng mga tupa. Kahit ikaw sumigaw diyan kung hindi ka yung shepherd, hindi ka nila papansinin, 'di ba? Hindi nila kilala yung boses mo, hindi nila nire-recognize. Pero pag yung shepherd na katulad dito kay Matthew nung tumawag po ang Panginoon na follow me, nag-respond agad siya. Diba? He knows the voice of the Lord. That's why he respond and follow him. Yan po yan, mga kapatid. Biglang nawala yung kuryente. We rebuke you, Satan, in Jesus' name. Sabi nga din po dito, no? Ayan, so, nakalagay din po dito, mga kapatid, ginuhitan ko, sabi po dito ng Panginoon, I desire mercy, not sacrifice. Sinabi niya po yan, kung di ako nagkakamali, si Snika sa mga Parisi ba? Sa mga Parisi niya sinabi yun, no? Tama? Yun. Yes, ate. Sa mga Parisi. Which is kasi, yung mga Pariseyo, sila po kasi ay, di ba, righteous na sila sa sarili nilang paningin. At hindi nga po nila inaamin na sila ay, di ba, may kailangan pang itama sa kanila. Kasi akala nila tuwid na sila. Paano mo itutuwid yung akala nila tuwid na sila sa mga sarili? Hindi na tumatanggap ng pagtatama. Di ba, yan po yun. So, ang sabi ng Panginoon, ang gusto niya mercy, ibig sabihin love, compassion, care. Na nawala po dun sa mga self-righteous na tao na katulad ng mga Pariseyo. Na, eto nga po yung example dyan yung mga nagsisimba, di ba? Mga umaawit, mga umiiyak pa, tumatawag sa Panginoon, nag-o-offering pa, nagtatights pa. Pero pagdating, yung mga pagkatapos ng pagsisimba nila, pagdating naman sa mga lansangan, hindi man lang matulungan yung nangangailangan. So, useless. Diba? Useless. Physical lang po kasi yung nangyayari sa kanila. May anyo silang banal sa physical pero sa loob nabubulok. Whitewashed tomb. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon dito, spiritual. Diba? Yun yung mabago sa'yo, yung puso mo para, diba, yung puso mo, yung lahat ng nasa loob mo yung mabago para maglumabas naturally. Yung mercy, yung compassion, yung love na fruit ng Holy Spirit. Diba? Total transformation. Spiritual po. Spiritual transformation. Kasi kung physical ka lang, katulad ng mga Pariseyo o mga nagsisimba, na banal lang, diba? Banal lang sa panglabas. Pero pagkatapos, hindi naman tunay na nababago. Bumabalik lamang. Kumbaga sa parang yun nga, hypocrisy. Panglabas lamang physical. So, kailangan po spiritual transformation, mga kapatid. Yan ang gusto ng Panginoon para matupad natin yung utos na niya na love, diba? Love your neighbor as you love yourself. Yan po yun, diba? Commandment po niya yan. So, dito naman po, napansin ko din may mga dito metaphors. Yung unshrink cloth, mga kapatid. Na-topic na po natin to matagal na. Na-topic na natin siya matagal na. Pero ang rene-represent po dito na unshrink cloth, nandito siya sa talata na about fasting, mga kapatid. Yung unshrink cloth, at dalawa po kasi yun na metaphor na parehas lang, parang inulit lang ng Panginoon pero same siya ng ibig sabihin. Yung unshrink cloth or ibig sabihin bago. Bago pa, unshrink pa siya bago, tapos itatagpi mo dun sa luma na damit. 'Di ba? Tapos, 'di ba yung unshrink cloth naman, and nakalagay din naman dito, and new wine, 'di ba? New wine ilalagay mo naman sa old wineskin, tama ba? So, ang nire-represent po dito ng unshrink cloth o bagong cloth at new wine, magkaparehas lang po yan, is the new covenant. The Lord. The Lord. Kasi yan din po yung nag-represent nga ng wine, di ba? Ano bang wine? Blood. It represents the Lord.
Yan ay sa Panginoong Hesus. So, yung New Covenant. Pagka yung New Covenant o yung kautusan, bagong kautusan ng Panginoon, narinig, pag sinabi mo sa mga katulad na mga eto na nakapaloob na ang pinaniniwalaan nila, yung old law, katulad nilang mga disciples ni John, na nagfa-fasting according to old law. Diba, inano nga na nga po ng Panginoon ang fasting yan, no? Pinuna nga po sinabi nga po dito, no? Na yung sabi ng mga disipulo ni John, sila daw nagpa-fasting. Bakit daw yung mga disciples ng Panginoon hindi nagpa-fast? So, ibig sabihin, itong mga ito, yung mga disciple ni John, they are conforming, katulad sa mga Pharisees, they are conforming to the old law. So, ibig sabihin, sila yung old wineskin and old garment. Yung mindset nila, old pa. Parang religious mindset. Yan po yun in connection sa ating ngayon sa pamumuhay natin, 'di ba? In this generation, this represents the religion. Religious mindset. 'Di ba? May mga set of rules yan yung inaano nila, sinusunod nila. Old law yung nasa mind nila, yung sinusunod nila. Wherein yung unshrink cloth and new wine representing the Lord, the new covenant na yan ang sinusunod po natin ngayon, yung mga new wineskin. Ibig sabihin po ng wineskin vessel. Wineskin kasi doon ilalagay yung new wine sa new vessel na doon mape-ferment po, 'di ba? Yung alak dati. Yung new wine nilalagay po sa wineskin po para ma-ferment siya, para nga po maging alak, 'di ba? Para umano yung pag-ferment ng alak, para maganda yung ano niya, 'di ba? Yung lasa niya. Doon po siya na-ferment. So ibig sabihin dito, kapag yung unshrink cloth or yung new wine nilagay mo doon sa old wineskin, which is yung mga old law na mindset ng mga tao, pag dyan mo nilagay religious mindset ng tao, sasabog. Masasayang, hindi nila matatanggap, mag-o-oppose kasi opposing nga po yung spirit. Yung spirit nila, spirit of the world, ating spirit, Holy Spirit, opposing. Hindi po nila matatanggap, masasayang. So, kailangan empty the cup, your cup, para tatanggalin mo yung lahat. Katulad ni Apostol Pablo, tinalikuran niya ang lahat ng natutunan niya dun sa religion niyang Judaism. He is devoted. Dati as Pharisee. Tinapon niya lahat yun. Sabi nga, di ba, na topic natin yan na reference natin yung Philippians. Tinapon niya ang lahat ng yun para makilala niya ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Kailangan matapon yung lahat ng mga basurang na paniwalaan mo dati para mapuno ka ng Diyos, ng katotohanan niya, ng kaliwanagan niya. Yan po yan. Yan yung nire-represent po ng new wine is the new covenant, which is the Lord Jesus Christ, which is love. Diba? Yan na po yung new covenant. And yung new wineskin, which is us, vessel. Ibig sabihin ng wineskin, vessel, us. Yung mga new creation na. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga na-born again in spirit na po, hindi na sa flesh. Yung mga kingdom citizen na pinapamuhay na po yung new covenant, na hindi na po sa physical na bato nakalagay, katulad dito sa old law, sa atin nakatatak na sa isip at puso natin, spiritual na. Diba mga kapatid, yan po yan. Yan po yung representation dito, na sabi nga po ng Panginoon, diba, habang kasama pa siya ng mga disciple, hindi pa sila nagfa-fast. Tapos ngayon, katulad din sa atin, wala nang, 'di ba, ang Panginoon ay nag-ascend na, nasa throne na, nakaano na, pero in charge siya sa lahat, in spiritual. That's the time na we fast. 'Di ba mga kapatid? That's the time we fast in order for us to marinig ang boses ng Panginoon spiritually para masunod natin. 'Di ba? Yan po 'yun. Kaya nga po tayo nagfa-fasting. Pinapahina po natin yung ating laman. Fasting is not optional. Sa pamumuhay mo, sa paglakad mo sa Panginoon, kapatid, this is not optional. It is part of your life, of your walk. Kailangan po yan. Kasi yan po ang nagtitrain sa ating body para siya ay mahina. Ang lumalakas sa yung mga yun, spiritual. Para napupuspos ka ng Holy Spirit na nabibigay sa iyo lahat-lahat ng mga impormasyon, mga revelasyon, 'di ba? Yung boses niya, clearly mong naaano. May communication kayo, nandiyan yung intimacy papasok. Prayer and fasting. Yan po yan mga kapatid. And then, dako po tayo mga kapatid, no, yung sa may blood discharge. Ito po yung perfect representation na, di ba, for 12 years may sakit siya. Ito po yung perfect representation ng mustard seed faith. Skipping meal. Pag skipping meal po, yes po, ganyan din ako kadalasan mag-fasting kasi hindi, tawag dito, hindi ko na din nagagawa yung one day. Pwede naman, sister, basta ang fasting po, hindi yan magiging fasting kung hindi ka nakababad sa word.
prayer and word. Kung hindi ka dyan nakababad. 'Di ba? Kung ikay nag-skip lang ng meal, diet lang 'yun. So kailangan, ang goal mo dito, alam mo dapat yung goal mo sa pagpa-fasting. Kasi kung nag-fasting ka at wala ka namang ginagawa, 'di ba? Wala ka namang ginagawang regarding kay Lord, walang silbi. Diet lang 'yun. So ibig sabihin, regardless po, it's not about nga po yung haba, 'di ba? It's not about the haba ng pagpa-fasting mo. It's consistency. Consistency mga kapatid, kasi kung isang beses mo lang once in a month mo lang or ano ba yung ano lang, kung kailan mo lang maisipan, walang mangyayari. Kailangan consistency. O mas okay nga po para sa akin lang, hindi ko alam po sa inyo kung anong conviction ni Lord sa'yo. Skipping meal pero consistent. Palagi mo siyang nagagawa. 'Di ba? Or every other day or kaya twice a week. Ganyan, basta consistent, hindi dapat siya mapuputol kasi ano na yan sa atin? Tawag dito, parte yan ng walk natin sa Panginoon. Kasi yan po yung makakapagsupil ng laman natin. Self-control din po yan lalo sa pagkain at sa mga fasting, hindi lang po sa pagkain mga kapatid. Fasting sa gadget, fasting sa mga pag-i-scroll, fasting sa, 'di ba? Nagpa-fasting ka rin sa ibang bagay, hindi lang sa pagkain. Para nga po talagang spiritual yung mas malakas sa'yo, hindi yung physical, diba? Hindi yung flesh. And then, ano nga po, yun nga kay may blood discharge for 12 years. Mustard seed faith, yung perfect representation niya mga kapatid. Kasi for 12 years, most probably, lahat na na-try niya. Diba? Kasi ang tagal lahat na na-try niya siguro para gumaling siya, hindi umepekto. Pero, that time na narinig niya na padaan ng Panginoong Jesus na nagpapagaling, dun pumasok yung mustard seed faith. 'Di ba, na kahit ikaw sa buhay mo na akala mo wala ka ng pag-asa, pero nandiyan ang Panginoong Hesus nung narinig mo ang kanyang salita, kahit isang daliri na lang yung nakahawak diyan, mustard seed faith, nag-grow yan. 'Di ba? Basta yung mustard seed faith mo na yan, full surrendered kay Lord, no doubt. 'Di ba sabi niya nga, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Yun yung faith. Yun yung mustard seed faith. Walang alinlangan, full surrendered, hindi ka double-minded. Siya, parang nakafocus ka sa kanya na tanging siya lang yung paraan, tanging siya lang yung way na magbibigay sa'yo ng healing, ng life. Diba? He is the way, the truth, and the life. Only way. Yun mga kapatid, yes po, discipline, Sister Rem, then yung sa fasting, ay amen, spiritual discipline din yan. And then, saka sa physical din, sa body natin, diba, naiiwasan po na nagkakaroon tayo ng self-control, no mga kapatid. And then, yung mga flute players naman, nabanggit ni Sis Nika, yung talagang ibig sabihin niya, mga professional mourners sila, no? Na kapag may namatay, nag-hired nga po sila niyan para yun, magtugtog, tapos may mga, may mga umiiyak, ganyan-ganyan, nagkukos ng commotion. Ang spiritual representation po ng flute players is the enemy. Satan, na umiiral dun sa mga tao. At mga demons, mga demonic entities na nagpipiesta sila dun sa sa spiritually dead people. Sa amin na to, 'di ba? Ganun yun, nagpipiesta sila diyan. Na 'di ba nga hawak nila yung yung taong yun, kasi nga yung taong yun nandun yung grip, yung hold ng demonic entities ni Satan, hold dun sa taong yun dahil sa kanyang laman, sa kanyang sin. Ayun yung stronghold nila, kaya pinagpipiestahan yung mga spiritually dead people ng mga demonic entities. Yan po yung nag-represent ng flute players dito. Pero, nagkakamali sila kasi, tawag dito, sabi ng Panginoon, pinalis niya yung mga flute players, no? Sabi niya dito, go away, he is not dead, but just sleeping. Ibig sabihin, kung akala ng mga demons na to na mapapasa kanila na yung taong iyon, yung spiritually dead people, yung representation nga po, ay nagkakamali sila. Ganon tayo dati, no? Akala nung mga demons, di ba, nagpipiesta na sila sa atin, akala nila makukuha na nila yung soul natin, pero nagkakamali sila. May plano pala ang Panginoon sa atin. Kinuha niya, di ba, transfer niya tayo from kingdom of darkness, di ba, nung tayo ay nagpakumbaba, sinik po siya ang kanyang kaharian, at siya na yung kumikilos ngayon, napapamuhay na natin yung kanyang righteousness, di ba? Katulad kay Lazarus po, na topic po natin yan, no, the death of Lazarus, John chapter 11, mga kapatid, yan din po yung representation yan. Mga kapatid, na-release up siya from dead, na even, di ba, ang Panginoon, He is the way, the truth, and the life. Buhay ang hatid niya. And ang sabi niya nga po doon kay Martha, na He is the resurrection and the life. Pag naniwala ka na kaya niyang i-raise up even dead, will live.
Ibig sabihin buhay. He command, di ba? Even death obeys to His word. Pagka kinumand niya yung death na yan, kahit katulad ng Ezekiel 37, yung mga dry bones, mga patay, mga buto na. Diba, yun nag-represent sa mga Israelites, sa Israel, na pag kinumand yan ng Panginoon, He commanded life, He breathed life to them, they will rise. Magkakabuhay sila. Ganun po tayo as spiritually dead people. God commanded us, Lord Jesus Christ us to live. Binigyan niya tayo ng buhay. Na kahit tayo'y namatay spiritual, muli tayong nabuhay, dead in our sin, dead in our sin, but alive in Christ. Yan na po yan, buhay na tayo ngayon, hindi na sa ating sarili, hindi na para sa ano paman, kundi Panginoong Hesus na po itong nabubuhay sa atin, nananalaytay po sa atin mga kapatid. Yan po yan. And then, eto nga po no, yung mga blind and yung mga blind, mute, yung lahat ng sicknesses na tawag dito. Sabi po dito no, kinas out po ng Panginoon ang lahat. Pinagaling niya po ang lahat ng mga ng mga may mga karamdaman at ang mga oppress, harass na mga helpless sila dahil sa mga demonic entities, yun yung minamanifest sa kanila, karamdaman, mga kapatid. Paalala ko lang, yun nga po, yun ang manifestation ng demonic entity sa'yo. 'Di ba? Sickness, poverty, and slavery. Yan ang kanilang sa'yo, resulta sa'yo ng demonic entities. Kasi ang goal nga nila talaga, ang ma-slave yung tao. Para hindi ka na nga mapunta sa Panginoon, matuon ka na dyan sa kung ano man, di ba, kung ano mang sin or pagnanasa ng laman mo yung nasusunod sa buhay mo. Yan ang goal nila. Di ba? Ang ina-manifest nila sa mga tao. Kaya nga po mga kapatid, eto no, dito mga kapatid, may i-share lang po ako sa inyo na naalala ko po dito sa pagpapagaling na ginagawa ng Panginoon at pagka-cast out niya ng mga demons, paglilinis, it's in short, paglilinis niya sa mga tao, 'di ba? Pagsasanctify, pagpo-purify sa mga tao. Ang naiisip ko po dito, nung sinabi po ng Panginoon sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, ang sabi po niya doon, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim that you may proclaim once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Ibig sabihin po, sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, mga kapatid, na ang plano po talaga ng Panginoon na yun nga po na hindi po yan alam ng mga nasa Old Testament is kingdom. He is establishing kingdom of priests. Yan ang sabi doon, no? Chosen race, a royal priesthood tayo. Ang Panginoon, ang niya sa atin as royal priesthood. Yes, kaya ang ginawa niya, ang foreshadowing niya dyan galing po sa Exodus, sa Old Testament, ay yung consecration and cleansing niya sa mga priests, yung mga Levites, di ba sa mga mga lahi ni Aaron, di ba? Kini-cleanse po ng Panginoon, strictly purified and set apart to serve the Lord. Kaya po, ito yung representation, physical. Physical po yung mga cleansing rituals na ginagawa sa kanila para makapag-serve sila sa Panginoon as priest. Pero ngayon, in spiritual na po sa New Covenant, New Testament mga kapatid, ito nga po yun. Yun po talaga yung plano ng Panginoon. Yung sa kanyang kingdom of priesthood, priests. Kaya po, kabahagi po nung pagki-cleanse nun ay nagpapagaling po siya. Kina-cast out niya po yung lahat ng mga sakit, lahat ng demonic entities, lahat ng karumihan mo, kini-cleanse ka niya para nga po, di ba, as royal priesthood niya, chosen race. Kabahagi po yun. Kailangan po malinis kasi. So, hindi na po physical lang ginawa, di katulad sa mga priest dati, di ba, nag-aalay sila para sa kanilang mga kasalanan, every year ata yun, nag-aalay sila ng goat and bull, physical. Para dun sa kanilang mga kasi nagkakasala pa sila, mga sila di ba? Tao pa rin po yung sa Old Testament. Pero, dito sa New Testament, Panginoong Hesus na. Sacrificial, He is the sacrificial lamb na naglinis sa atin, hindi physical, kundi spiritual na. Tagusan na po yan from spiritual po. Pag na-cleanse yung spiritual mo, yung lahat dyan, na-cast out, lahat yan, yung mga demonic entities na nag-aano sa'yo, gagaling ka physical kung may sakit ka, kasi yun yung manifestation nga ng demonic spirit.
Amen. Yan, surrendering and repentance and submission. Amen. So, yun po pala yun mga kapatid na talagang foreshadowing po no from Old Testament to New Testament. Ang ano po talaga ng Panginoon is a kingdom of priests. Tayo yun, royal priesthood, a holy nation of a people for his own possession. Para sa kanya. Pinapabanal po tayo para sa kanya. For talagang ano no na-create 'di ba for all things are created by him, through him and for him, para sa kanya mga kapatid. At nabanggit nga din po yung sa Revelation 1 verse 6, sabi po doon, and made us a kingdom, priests to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. So ibig sabihin po talaga him made us a kingdom. Priests, kingdom of priests po talaga mga kapatid, na hindi na po talaga exclusive lamang dati sa Old Testament, mga Israelites lang, no, mga lahi lang ng mga Levites. Pero ngayon hindi na, spiritual na po, spiritual Jews, 'di ba? Hindi na tuli sa laman kundi espiritu. Yung puso natin na bago na. 'Di ba? Na born again in spirit na po tayo, hindi na po sa laman. Yan po yung mga sumusunod na sa will ng Panginoon, na hindi na sa tao, hindi na po sa tao, hindi na yung sa tao yung validation mo, hindi na sila yung piniplease mo, kundi ang Diyos na po. Yan po yun, di ba, yung sa Romans about spiritual Jews, mga kapatid. So, yan po pala yun, no? Thank you, Lord. Yun po pala talaga ang pinakaano ng Panginoon, no? To build a kingdom of priests, a royal priesthood, talagang for His own possession. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, sabi po dito, no? Sa pinakahuli mga kapatid na last na talata, sorry medyo mahaba, yung about sa harvest is plentiful but the laborers are few. Ang sabi nga po dito mga kapatid, no? So yun, pinapagaling na po lahat ng makita ng Panginoon na may karamdaman, lahat ng may affliction, lahat ng may mga haras and ng mga demonic entities, pinagaling niya. Kasi nga po ang sabi dito, no, they are harassed and helpless like sheep without shepherd. So, ibig sabihin po mga kapatid, sabi nga po yan sa John, na topic ni Sis Angel po yan, no? John chapter 10. Yung about sa, ang Panginoon ng ating mabuting pastol. Ang sabi po dun sa verse 14 to 17, sabi po dun, I am the good shepherd. I know my own, and my own know me, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And I have other sheep. So, ibig sabihin dito ng Panginoon, meron pa daw po siyang ibang sheep. Ito yung mga lost sheep that are not of this fold. So, nasa iba pa. Kailangan niya ng malukit. Malagay niya dito sa kingdom sa kanyang kawan. Diba? I must bring them also and they will listen to my voice. So, there will be one flock. Para po dito na sila sa isang flock. Mapupunta dito sa kawan ng Panginoon. One shepherd. For this reason, the Father loves me because I lay down my life that I may take it up again. Amen. So, yan po pala yung pinaka-goal nga ng Panginoon, no, doon sa kanyang mga lost sheep na wala pa nga sa kanyang kawan, nasa ibang fold pa daw, di ba, nasa kingdom of darkness pa, ita-transfer niya dito. Kaya kailangan niya po tayo as servants, tayo yung laborers. Kasi once nga po na nandito na tayo sa kanyang kawan, magtatrabaho po tayo, hindi para maligtas, kundi para, yung siya po yung kumikilos sa atin, nagbubunga lamang po ng good works yung Holy Spirit. So, natural sa atin yun, tayo pa nga yung nagkukusa, Lord, gamitin mo ko, anong kailangan kong gawin? Sige, gamitin mo ko as vessel. Anong kailangan kong gawin? Tutulungan kita para yung mga lordship mo, 'di ba, mataniman na ng kingdom gospel para malapit na sa iyo, mahipo mo puso nila, mapunta na dito. 'Di ba mga So, yan po yan mga kapatid. Kaya talagang ang Panginoon na hindi pa po, bumabalik. Kasi nga po, gusto niya po ay iba, mag-come to repentance, para po maligtas din niya. Di ba yung kanya mga lordship? Wala pa po kasi yung mga lordship niya. Ito po yun, wala pa yung mga lordship niya dito sa kawan. So marami pa po yan. So kailangan niya po tayo, as laborers, as servants, mga tapat niyang lingkod, na mataniman nga po. Ma-share po natin yung kingdom gospel, mataniman sila, di ba? Para hanapin na rin po nila ang kingdom of God, 'di ba? Ang kingdom ng Panginoon na alam naman po natin na wala po sa physical na mga gusali, simbahan man 'yan, ganito na sasabihin, nandun ang Panginoon, huwag kayong susunod. 'Di ba? Kayo po ang humanap mismo sa salita sa Panginoon, sa kanyang salita kasi siya po 'yan. Basahin niyo po ng buo ang buong kalooban ng salita, buong konteksto. At diyan po papasok na every time po na nababasa niyo, napapakinggan niyo, papasok na rin po yung faith. And then makikilens na po, 'di ba? Malilinis na lahat sa inyo, maaalay na po kayo sa will ng Panginoon, matatama niyo na po yung lahat ng mga
hindi kinalulugod ng Panginoon sa inyo, matatanggihan nyo na yung inyong mga, 'di ba, sariling mga pagnanasasalaman, mga kasalanan, matatanggihan na. 'Di ba, bumubunga na yung banal na espiritu. Yan na po yan mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, lastly, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Kaya tayo po as vessels, as servants, ay talagang ipagamit ang ating buhay sa Panginoon, 'di ba? Manalangin din po tayo, Lord, mag-send po kayo ng marami pang laborers, 'di ba? Kailangan prayers, kailangan niya yung prayer ng mga righteous. Kasi diyan talaga nalulugod ang Panginoon sa mga lumalakad ng righteously sa kanya na ano niya po yan, 'di ba? Sabi nga sa James, the prayer of a righteous person has a great power as it is working. So pag nagpray po yung mga righteous, marami po tayo, 'di ba? Na Lord, mag-send ka pa po na maraming laborers para po yung mga lordship niyo po sa iba't ibang panig ng mundo ay malocate na po at mataniman na po for your kingdom gospel to be preached to all nation, and then yun na po, the end will come. Matthew 24. Kung di ako nagkakamali, verse 14, mga kapatid. Yun lamang po, mga kapatid. Salamat po. Praise God. Sobrang daming revelation. Thank you, Ate Nim. Praise God sa knowledge, wisdom na binigay sa'yo. Lalo na dun sa sa may sisidlang balat as a vessel pala yun ng mga tao. Tapos nyo, covenant. Tapos yung Sis Nika. yung Panginoon Jesus na, kasi yung dating tinutukoy na alak na luma, yun yung sin na ginagawa ng tao. Kaya, diba, papalitan niya ng bago, which is His blood, na maglilinis, diba nga po, at magbabago din dun sa vessel na pinaglalagyan niya. Kaya, praise God po. Meron pa pong nais magdagdag po lang. Sa akin po, pinaka-summarize ko lang. Yung pinaka-summarize ko lang po talaga sa buong naging topic natin for this afternoon is yung faith, yung believe, hope, and also yung forgiveness nga po ng Panginoong Hesukristo, and yung pag-restored niya sa mga, yun nga po, no, sa mga tao nga po na ano natin kanina, dito nga po sa na-topic ni Sister Nika, yung may mga karamdaman, and yung mga, ito nga po, yung mga makasalanang tao nga po, diba, na nakasama nga po ng ating Panginoong Hesukristo na i-turn on niya into repentance, mga kapatid, ni-restored niya kung ano man po yung mga, ito nga po, no, yung mga kamalian, dito nga po sa mga spirits nila, and also yung pagbukas po ng mata nila, ito nga po yung mga bulag, and yun nga po, no, binuksan na po yung talagang mata nila sa katotohanan and sa spiritual, mga kapatid, na dito nga po, no, na sa atin po ginawa rin ng ating Panginoong Hesukristo, na binuksan na po yung ating mata sa katotohanan. At ayun nga po, na nakikita na natin yung tunay na nangyayari, nakadiliman nga po, at kasamaan nga po dito sa mundo natin, mga kapatid. And isa pa po dito is yung surrendered. Yun po, no, yung talagang lagi tayong mag-surrendered, lagi tayong mag-submit sa ating Panginoon dahil siya naman po talaga lahat ang may kaya. Katulad na nga po niyan, di ba, kapag may pananampalataya tayo, and naniniwala tayo and may hope tayo na talagang gagaling tayo, lalo na kapag meron tayong karamdaman, 'di ba? Talagang mangyayari po 'yan, mga kapatid. And also is yung relying. Always rely on the Lord kasi yun naman po talaga yung kagustuhan niya. Lagi tayo mag-rely sa Kanya sa kahit anong bagay, mga kapatid. On God's power and glory. Yun po yung pinaka ano niya sa atin, na always rely on Him even when have tribulations, even when have trials, even when we have sick, or alam niyo po, yun yung talagang grabe na yung hirap ng buhay natin, yung parang sasabihin na lang natin hindi mo na kaya. Always rely on Him kahit na may kalungkutan ka pang dinaranas dyan. Always rely on the Lord kasi yun nga po, no, He's always there to restore you and to cleanse you from all of it. And handa siyang i-remove lahat yan. Basta makita niyang meron kang faith, meron kang hope, and meron kang believe na talagang naniniwala ka na mawawala yan at malalampasan mo yan by His power. Yun lamang po, mga kapatid. Salamat. Praise God. Baka meron mo pong nais magdagdag. Yung revelation po. Patungkol po sa Matthew 9. Hinaba. Hindi ko na hinabaan, sister, kasi ang haba din ng akin. Sinamarize ko na lang. Sige. Hello po. Rinig po ako. Opo. Next, sister.
Ano po, sa overall po ng Matthew 9, ang natutunan ko po talaga is yung the Lord came to the world not to be served but to serve. Kasi 'di ba po nagpagaling siya, tumulong siya, yun po talaga yung na-input. Ang galing lang po kasi kaninang umaga, yun din yung pinut sa akin ni Lord na He came to this world not to be served but to serve. Ang galing lang. Sobrang, I feel so blessed lang po. And, yun po, dahil, yun nga, He came to this world not to be served but to serve. And, yun din po dapat ang gawin natin kasi we represent Him. Di ba po? And, hindi naman po natin magagawa yun kung hindi tayo magbe-bear ng fruit. Kumbaga, kung walang fruit, hindi siya magiging genuine, 'di ba po? Parang palabas na lang kung walang fruit yung pagsuserve mo. So, as we seek the Lord, as we seek His kingdom, 'di ba po? All of this will be added to you. It will be added, 'di ba po? So, talagang hindi natin mabe-bear ng fruit. Yung fruit, hindi tayo magbe-bear ng fruit by our own. Talagang it will be added to us with the help of the Lord and the Holy Spirit. Kasi siguro sasabihin natin, mababago natin ang sarili natin, magagawa natin, pero eventually babalik tayo sa dati kasi 'di ba? Kasi hindi ang Holy Spirit or si Lord ang nagbigay. Para nag-rely tayo sa ating sarili, hindi sa Kanya. Kaya, ang galing lang po. Ang nakaka-amaze kasi kanino umaga talaga, yun po talaga yung pinut sa akin ni Lord na He came to this world not to be served but to serve. Tapos ngayon, sabi ko, ang galing. Ganun din yung natutunan ko habang nakikinig. So, yun lang po. Maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 Praise God, Sister Des. Di ba nakakatuwa kapag talagang nire-reveal ng Panginoon yung hiwaga nung sa likod ng kanyang mga salita. Tapos, nakaka-excite pa lalong malaman. Yung iba pa. Nanay Wilma, Nanay Evelyn, baka may dadagdag po kayo. Brother Mav, Baka si Brother Marvin meron. Sister Nika, praise God, umabot pa yung yung battery ko 7%. Nag-brown out kasi dito. Thank you, Lord. grabe na. Oo, nag-brown out. Buti na lang talaga umabot pa. 7% na lang siya. Pero thank you, Lord. Abot. Praise God. Inaatake ka yan ate Oo, Pero habang hindi. kanina, di ba? Hindi Ayaw pwede. niya, ayaw niyang ayaw niyang natin, ihayag natin. Amen. Praise God. Ayun si Nanay Vilma. Yes. Yung sa akin dito, no, yung about sa Mateo 9, brief na lang ito. Yung buong buod na talaga ang ano dito is about faith. At pag-obey talaga sa Panginoon. Kasi without obeying or without na hindi tayo nag-faith sa Panginoon, walang mangyayari sa buhay natin. Especially in spiritual realm. Hindi natin nasik ang kingdom ng Panginoon, so walang pagbabago sa buhay natin. Kaya, nangyayari sa buhay natin na nagkaroon tayo ng mga troubles at nangyari din ito dito sa mga kapitbahay ko na ganun nga, kilala ang Panginoon pero hindi totally, kumbaga, paimbabaw lang kasi nag-church lang, paglabas, hindi naman in spiritual realm. Walang pagbabago sa buhay. Kaya nagkakaroon ng mga demon possess sa buhay sa tao.
Kasi walang kalinisan at walang transformation. Wala yung kabanalan, wala yung fruits sa buhay natin. Hindi iyon ang nananaig sa buhay ng ano natin. Kaya iyon ang dapat nating nagkakaroon ng distraction dito. Kaya pumasok ako. Kaya kailangan talaga natin na magkaroon talaga ng obedient sa ating Panginoon at total cleansing sa ating puso. Dahil ang Panginoon talaga, doon tayo makakasik ng kaharian ng Panginoon kung makikita sa puso natin kung ano ang kalooban ng Panginoon na masusunod natin, kasi nandito na, nakikita na ng Panginoon sa atin kung papaano tayo mag-obey. Paano makikita ang fruits sa puso natin. Diba? Kung halimbawa tayo, nandyan, maraming nararanasan ko as of now. Ang daming lumalapit, ang daming taong nangangailangan na gustuhin man natin. Ibigay iyon, katulad ng Panginoon. Lahat nakakapagpagaling, lahat ibinibigay dahil sa love. Gustuhin man natin ibigay yun kung tayo man din ay nangangailangan. Pero kailangan din natin mag-share kahit sa papaano, hindi man sa material, through with our prayers. Kaya, glory to God sa pinakita about sa mga pagpapagaling ng Panginoon, sa lahat about dito sa mga faith ng mga tao, lalo na yung dinudugo, na totally sinabi niya, mahipo lang ang laylayan ng ating Panginoon ay gagaling na siya. Dahil siguro nakitaan na siya. Hindi lang siguro nakitaan siya ng Panginoon kung gaano kabuti ang puso niya. Kaya pinagaling na siya ng Panginoon. Ganon ang love ng Panginoon sa buhay natin, sa bawat isa sa atin. Kaya tayo bilang isang believers, may lumapit man sa atin na humihingi ng tulong through prayers. Marami yan dito sa atin mga kapatiran, lahat ibinibigay by the grace of God. Ang prayers napakamahalaga sa buhay natin. Napaka-importante. Dahil ayon sa mga testimony napapanood ko, talagang nagkakaroon talaga ng pagbabago sa buhay natin, spiritually na, lalo na sa mga demonic and evil spirit. Laganap at laganap na. Feel ko talaga. Kaya, in every time na sa buhay natin, kailangan natin yung sabihin natin sa Panginoon, Lord, pakabalutin mo ng banal na dugo ang buong katauhan namin. Kasi by cleansing the blood of Jesus, doon tayo talaga. Nagkakaroon tayo ng pagbabago at nagkakaroon tayo ng yung nagkakaroon tayo ng kagalingan. Napakabuti nga ng Panginoon kung paano niya binibigay ang kanyang love through about the healing na ginagamit tayo lahat bilang isang vessel through with our prayers. At nangyari na rin to sa akin na ganun ka talaga. Dito, ilang araw pa lang, pinag-pray ko ang kapatiran na may demonic possess. Tapos sabi sa akin, after my prayers, kumuha ng Bible yung bata at 12 years old. Saka siya nagbasa, nag-devotion.
At sumisigaw yung nanay na nagpapasalamat. Sabi ko, hindi ka sa akin magpapasalamat, kundi sa Diyos. Dahil ginamit lang ako ng Panginoon para para magkaroon ng 3 years of deliverance. Glory to God. Ngayon, okay na yung bata. By the grace of God, wala na. Hindi na, okay na siya. Pero sabi ko, I accept na talagang totally healed na siya by the name of Jesus. Ngayon okay na. Pero nandun pa rin, hindi pa rin pumapasok dito yung nanay, gawa ng binabantayan pa din. Pero ngumingiti-ngiti na, masaya na. Hindi katulad dati na ang gusto'y kumuha ng kutsilyo, kumuha ng pantali, at magpapakamatay daw siya. Glory to God. Napakabuti ng Panginoon. So, thank you. Yun lang mga kapatid. Na-share ko lang yun sa inyo, nabahagi ko lang sa inyo kung gaano ang ka-powerful ang blood ng Panginoon para iyon ang maging natin sandata para sa mga demonic, yung bumalot sa ating katauhan. Thank you sa atin. Thank you, Panginoon. Salamat sa inyo, mga kapatid. Praise God. Talagang napaka-powerful po ng prayer, no? Tapos yung kapangyarihan ng Panginoon na Amen. baguhin yung nilalaman ng puso ng tao at ganun din yung tinatakbo ng kanyang isipan. Praise God sa buhay ni Nanay Evelyn na parang si Nanay Evelyn, yung katulad na sa yung mga lalaking nagdala ng paralitiko. Tapos in-address, inilapit niya yung bata sa Panginoon. Ganun din, di ba po, yung pinuno nung, ng sinagoga, na kung saan, di ba po, siya mismo yung lumapit sa Panginoon para i-address nga po yung mabuhay yung anak niya, di ba, sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. So, praise God. Sobrang ganda ng Matthew 9. Talagang yung healing na binibigay ng Panginoon. At there is power in the name of Jesus and also sa blood niya. Diba po na naglilinis at nag-aalis ng mga demonic entity sa buhay ng tao. So, yun lang sa akin mga kapatid. Wala na po atang mag-share, sister. Baka, Closing prayer na po tayo. So, yun po mga kapatid. Salamat po sa mga nakinig at yun po, no? Marami na naman po tayong nalaman at marami na naman po tayong ni-apply sa ating mga buhay. Sa atin po naging topic po sa hapon na ito. Magpasalamat po tayong lagi sa ating Panginoon dahil tayo po ay pinupuspos niya ng kaalaman at mga pagbabago po lalo sa ating mga buhay, mga kapatid. And yun po mga kapatid, tayo po ay manalangin na at magpagabay po tayo sa ating Panginoon, sa ating pong paghihiwalay sa oras po na ito. Iyuko na po natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Panginoon po na aming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito, sa hapon po na ito, sa amin pong mga nalaman, sa amin pong mga naging lesson muli sa aming mga buhay dito po sa naging topic po na ito sa hapong ito, Panginoon. Salamat po dahil kami nabusog muli ng revelations, nabusog pong muli ng inyong salita, Panginoon. At ito po yung muling nagpabuhay muli sa aming mga spirito na siyang laging nagpatatag at lalo pong nagpatatag, nagpatibay po sa aming mga pananampalataya, Panginoon. And Lord, nawa po, puspusin niyo po nawala ang bawat isa sa amin sa bawat araw ng inyo pong banal na spirito na lalong palaguin, pagtibayin at lalong-lalo na po yung aming relasyon sa inyo ay mas lumalim pa, Panginoon. And Lord, I rebuke and bind all the evil schemes of Satan. I rebuke and bind the electricity of Atelin
na naging interruption sa kanya ng kaaway. I rebuke and bind all the covenants, all the evil forces of Satan. I rebuke and bind that in Jesus' mighty name. For there is no weapon formed shall prosper against us. And lahat-lahat I canceled and I rebuke and I command all the demonic spirit, the evil spirit to live in this life right now, in our homes right now, in Jesus' mighty name. Dahil ang boses lamang ng Panginoon ang siyang mananaig at ang ilaw at siya lamang ang aming susundin at hindi ang kadiliman. Dahil ang ilaw ang siyang nananahan at hindi na ang kadiliman. Dahil we are a new creation in Christ Jesus our Lord. And we are the sheep of the Lord, for we know the voice of the Lord. For we are the lamb, and He is our shepherd. And Lord, maraming salamat po sa biyayang buhay na ipinagkakaloob niyo po sa amin sa bawat isa. And Lord, make us more eagerly to seek you every day, to know you every day, to love you every day, Lord, and to read your word, to know the truth and not be deceived from this darkness of this world, Lord God. And Lord, nawa po, at mas palaguin nyo ang aming spiritual at buksan nyo po ang mata namin sa spiritual, Panginoon, at malaman namin na tunay na demonic at puro kasamaan na ang nananahan sa mundong ito, Ama. And Lord, kayo na po ang bahala sa lahat-lahat. I plead your blood to our families, to our house, to our pets, to our foods, to our drinks, Lord Jesus Christ, and sa lahat-lahat po ng aming mga gamit. And I surrendered everything, Lord, na mga nagawa po namin pagkakasala, isip, gawa, salita, at mga nakita, Lord, at mga yun nga po, Panginoon, na mga hindi po buhat sa inyo, Panginoon, linisin at tanggalin niyo na po ito sa amin, Alma. And Lord, nawa po, ang manahan na lamang po sa amin ay righteousness at kabutihan, pureness, humbleness, and humility, Lord, na buhat po sa inyo, Panginoon. And Lord God, I declare and receive restoration, love, joy, peace, and also forgiveness sa lahat-lahat po, Panginoon, ng tao na lalo po na narito sa live na ito, Lord, na kung meron pa man pong may unforgiveness sa kanila, Lord, pawiin nyo na po ito at ipasurrender nyo na po sa kanila, Ama. And Lord, lahat-lahat po ng mga nakikinig dito ngayon ay bigyan nyo po ng peace and love and joy sa kanila pong mga buhay, lalo na po sa pagtatapos po ng araw na ito, na sila po nawa ay may matutunan at sa buhay po yung kanila pong mga napakinggan sa oras po na ito. And Lord God, this life is not about us, it's always about you, Lord. And naway mahipo niyo po ang puso ng aming mga pamilya, kaibigan, kakilala, at lalong-lalo na po ang mga tao po sa mundong ito na malayo pa rin at wala pa rin po sa inyong presensya, Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala sa lahat-lahat at kayo po ang nakakaalam ng aming mga pangangailangan, Panginoon. And Lord God, kayo na po ang bahala in your mighty name, Lord Jesus Christ, for yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, one God, one Lord, it is the name of our Lord Jesus Christ, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen and amen. Shalom po mga kapatid. Salamat po. Shalom po. Kita-kits Shalom po. Kita-kits po sa Sunday. Shalom everyone.